Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let Scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Okay, people in the neighborhood. Hi, this is James. I am a budgeting consultant. Budgeting consultant for BPO. Ako naman si Rainier. Magandang araw sa inyong lahat. Young Adult Ministry Director dito sa Union Church of Manila. And ako si Gutch, isa akong voice artist for commercials. So, going to talk about Daniel 5 this episode. Nawala na si Nebuchadnezzar. Oo, nawala na siya. Nung binabasa ko to, parang... Nalungkot ka ba? Oh, nalungkot ako. Parang, just as I was getting to know this guy, then he's gone. Alam mo, minsan lang nabanggit yung hari dito ngayon sa chapter 5. Parang bula lang din. Ang bilis niyang nawala. Bilis eh. Itong sa chapter 5, yung handwriting on the wall, isa rin to sa napaka-popular na kwento dito sa Daniel. Yep. Being used today as a regular term, like sign of doom. Or sa mga sikat na kanta, Sam Smith and tapos yung you have been weighed and found wanting. Right. No? Dito pala nang galing yun. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yung, parang pelikula ni Lino Broca yan, 1970s. Yan ang mga alam ko. Ay, hindi po. So ano yung parts ng ating discussion? We have 4 parts here. Una yung detalye nung feast. That's from verses 1 to 4. Yung susunod na parte dito, yung biglang paglitaw nung handwriting on the wall. So that's verses 5 to 9 lang yun. Okay. Ang susunod dyan, yung 10 to 23, dito ipinakilala nung Reyna, yung makakatulong, si Daniel. Right. Tapos syempre, meron pa ditong patutsyada si Daniel, may mga sasabihin siya dun na mahalaga. Bago siya pumunta dun sa interpretation, may pinangaralan siya. Got served. So that's from 10 to 23. Right. And then tapos, last part, yung huli na, yung verdict. 24 to 31. 24 to 31. Verdict and the closing. Okay, simulan na ba natin kung ano yung kwento natin? So, verse 1, this King Belshazzar. Biglaan na, this new character agad eh. Wala siyang transition. Bigla-bigla na lang. Kasi namatay si Nebuchadnezzar. Sigurado, dahil iba na yung hari eh. For the benefit of our listeners, I'll just do a short points of history. From the previous chapter, si Nebuchadnezzar became king around 605. Again, pag BC, it's counting down. Probably around 29 years old then. And then Nebuchadnezzar died 563. So mga 70 plus na siya niyan. We don't know how he died. But then he was succeeded by Amel-Marduk. Evil Merodach yung pagkakasunod. Oo nga eh. He reigned from 562 or 563 to 560 lang eh. 2 years, sorry. 2 years. 2 years. Pinatay siya. Inassassinate siya ng brother-in-law niya. Nereglissar. So he reigned from around 560 to 556. Ang iksi lang. Yeah. Ay, ang gulo. After 4 years, namatay din siya and then succeeded by his son, Labashi-Marduk. Ngayon, si Labashi-Marduk, inassassinate naman 9 months after. Grabe, no? Tapos yung revolution, yung leader nun, si Nabonidus, and he became the king. Wala siyang blood relation kay Nebuchadnezzar, di ba? Pero meron siyang bad trip sa clergy ng Babylon. Parang hindi niya yata trip. Hindi sila magkasundo ng mga priests ni Marduk, chief god ng Babylonians. Devotee siya ng ibang Diyos eh. Si Sin. Yung moon god, di ba? Polytheist, pero meron pa rin mga paboritong Diyos Lumabas siya ng Babylon. He left the administration to his son Belshazzar as yung de facto king. So dun na siya Kasi hindi niya trip dito. Chapter 5 is probably around 539 BC, which is 24 years after Nebuchadnezzar's death. And at this point, Daniel is around 80 plus years old. Tanda na. Tanda na niya. Pero ang dami na niya napagsilbihan. Grabe, no? Game of Thrones eh. Kapuna-puna dito, yung nakikita mo na yung disintegration ng Babylon. Kasi ang bibilis na nung pagpalit ng leaders. Patayan. And then another thing then, this is what's happening outside their walls. Okay. The Persians were actually encamped outside Babylon. Thing is, dahil yung fortifications ng Babylon were considered impregnable. Yung mga defenders ng Babylon, chillax lang sila. In fact, iniinsulto nga nila yung mga tao dun sa labas. Sa labas eh. Yung mga Persian soldiers. Dyan, muwi na kayo. Yun yung nangyayari while the party is happening for thousands. So may sobrang malaking party inside the walls. Right outside is an invader. Balikan natin yung mga detalye dito sa feast na to. Ito yung mahalaga sa lahat. Ano ba itong mga specific vessels na ginamit
ginagamit ni Belshazzar para purihin o sambahin yung mga Diyos-Diyosa ng Babylon. Ito yung mga loot ni Nebuchadnezzar, gold and silver, Galing saan? sa temple. Temple ng Israel. ng Jerusalem naman, ano? House of God in Jerusalem. That's Okay. verse 3. Ano ba itong mga vessels na tinutukoy dito? Tignan nyo nga yung Numbers 4:7. Siguro basahin mo yun, James. Over the table of the presence, they are to spread a blue cloth and put on it the plates, ladles, and bowls, and jars for drink offerings. The bread that is continually there is to remain on it. Saan ginagamit yung mga vessels na to? This is used in the holy temple. Oh, yun. Yun ang Okay. gamit na, di ba? Tapos, Okay. Gutch, pakitingnan naman yung Exodus 37:16. And he made the vessels of pure gold that were to be on the table, its plates and dishes for incense, and its bowls and flagons with which to pour drink offerings. So sacrifices. For sacrifices. So- Ibig sabihin, itong mga to ay ginagamit lamang sa anong konteksto? Worship. Worship para kanino? Kay Yahweh. Kay Yahweh Yahweh, lang. Oo. right. Siguro maintindihan natin kung ano yung motibo dito ni Belshazzar sa paggamit niya ng mga vessels na ito na galing sa temple. That would be on verse 4. They drank wine and praised the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Mockery? Mockery. A mockery of one of the gods we conquered. Talo natin tong God na to. Grabe. Napaka-offensive nung ginawa ni Belshazzar kasi iniinsulto niya talaga si Yahweh. Kasi sa kanilang mga pananaw, Pag natalo mo yung Diyos ng isang bansa, talo mo na talaga talo mo- sila. Oo. Right. Makapangyarihan tayo. Makapangyarihan talaga sila. Ganito yung konteksto nung pangyayari dun sa feast na ito. Right. At makikita natin kung anong magiging repercussions yan later on. Ituloy na natin yung kwento ha. Ito na tayo. Tingnan muna natin yung verses 5 to 9 kasi dito may nangyaring kababalaghan talaga to eh. Oo. Immediately the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace. May biglang parang interruption dun sa I wonder kung like, feast, is no? it the same size as a human hand or could it be bigger than? Hindi ko rin alam eh, pero basta nakakatakot ito eh. Ikaw ba naman, nagpa-party kayo, bigla na lang may lumabas na kamay. Pero pakidescribe nga kung ano yung naging reaction ni Belshazzar. Ang description dito is nawalan siya ng dugo. Sinamutla. Yung sa akin nakasulat dito sa ESV, the king's color changed. Yung nakakatawa dyan, siguro mga 4 na beses tong inulit. Pati yung queen, sabi niya, don't let it alarm you or let your color change. Yeah. Kitang-kita siguro na Kitang-kita siguro. namutla siya. Namutla talaga. Grabe nga dito sa verse 6, color changed, thoughts alarmed him, limbs gave way, knees knocked together. Ayan. Parang cartoons, ano? Yung Yung nangangatog yung tuhod niya. Dahil nga dito sa nakita niyang handwriting na to, sino yung pinatawag niya? King's wise men. Mga yun na naman. So, Pala, dito alam mo, sa Astrologers, Oh, yes. enchanters. Yan na naman. verse Sila na 7, naman, oo. sila na naman. Nakatulong ba? Hindi. Nakadagdag ng takot. Bakit? Hindi rin nila maintindihan. Anong sinasabi nila? Naalala niyo yung sa chapter 2? Sabi nila dito, no, sa Daniel 2 verses 11, what the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among men. Also, kung siya yung hari, sino yung pangalawa? ang sabi, Nabonidus was actually the king. Pero, iniwan niya yung Babylon administrative work nun kay Belshazzar. Belshazzar as the de facto king. Si Belshazzar naman ang kanya anak. Oo. So, co-regent. Oo. Alam ni Herodotus ito eh. Okay. Oo. So, Right. there's Nabonidus, there's Belshazzar, and also spot number 3 for anyone who can Daniel, guess. kung sino man o astrologers ba, enchanters, kung kaya nila na mahulaan, ibibigay ko sa'yo yung pangatlong position dito. Yeah. Pero may pumasok sa eksena kasi wala nang makatulong at lalo pang natakot si King Belshazzar. May pumasok sa eksena. Sino to? The queen. Oh, sino yung kanyang sinuggest na pwede makatulong? No other than Daniel. Si Daniel. Ano sinabi niya? Verse 11, there is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods. Okay, consistent ang description. Aha. Ito na Oo. naman. Si holy gods na Oh, naman. si Holy Gods na naman nasa kanya. And King Nebuchadnezzar, your father the king. Oo. Okay, your father. Hindi dahil tatay nga niya. Hindi naman sila mag-ama eh. Matagal na rin namatay si Nebuchadnezzar at nagkaroon na namang iba't ibang succession ng kings. So, anong ibig sabihin ng father? I think because successor. Oo, successor. Oo. So, predecessor kasi yun. Kaya kumbaga siya ang ating ama. Tapos, siyempre, ang ganda nung pagpapakilala kay Daniel. Interesting din dito, tinawag siya dun sa original name niya. Oo. Daniel, Hindi yung palayaw sa Babylon. Belteshazzar. Belteshazzar. Pero ang pagpapakilala nung reyna ay Daniel. Yeah. Tama. Bakit kaya?
I think kasi throughout the story, hindi inalis ni Daniel yung identity niya as a Jews. At dahil major impact yung mga naibigay ni Daniel throughout ng panahon ni Nebuchadnezzar, maybe the queen respected Daniel. Binurabura na nga namin yung lahat diba? sa kanila eh. Maging Oo. Babylonians lang sila. Pero Tatag hindi pa pa rin. rin lumilitaw pa rin talaga yung pagiging maka-Yahweh Oo. o maka-Diyos ni Daniel. Maka-Diyos. Yeah. I think na-recognize na ito ng Reyna. Kaya The man. nirecommend niya, no? Nirecommend na talaga nung Reyna itong si Daniel. Ituloy pa natin, ano? Pinapasok na si Daniel dun sa eksena eh. Pero the Oo. first thing that Belshazzar says is one of the exiles of Judah. So you're Yun. Daniel, one of those losers. Okay, Diba? okay. Nangangahulog yan, hindi mataas ang tingin niya kay Oo. Daniel eh. Yeah. Talagang pinamukha sa kanya, ikaw yung... Exile, talo ka namin eh. Oo, okay. Ikaw pala yun. Ikaw yung bihag namin. Pero tandaan natin, mga ilang taon na si Daniel. 80 plus. Naku, tanda-tanda na nito. Yeah. No? Yeah. Oo. Pero hindi pa rin siya kilala ni Belshazzar. Oo. Also, to support that din, yung kung bakit mababa tingin niya kay Daniel. Ang ginagawa nila dun sa vessels ng temple ni Yahweh, Oo. Right. binabastos nila. Ibig And sabihin, now, one of the people from that background comes in to help him. ibig sabihin talagang mababa ang tingin ni Belshazzar at lahat sa kanila siguro sa buong kaharian sa mga katulad ni Daniel. Walang respeto. Ngayon, nakita natin kung paano niya pinatunguhan si Daniel. Okay. Si Daniel, paano naman niya pinatunguhan itong si Belshazzar? Medyo iba ba kung paano siya nakipag-engage kay Nebuchadnezzar sa chapter 4? Di ba dun sa chapter 4 kung matatandaan niyo, medyo nag-iingat pa si Daniel kung... Oh, parang may this be for your enemies. Oo. I feel na dito sa yung relationship niya kay Belshazzar is not that Not good. great. From the last chapter, ang tingin ko, Daniel really had compassion for Meron, Nebuchadnezzar. agree. Mm-mm. Pero dito parang Wala. Siguro masamang damo lang talaga tong si Belshazzar, ano? Diba? Maaari, kasi ano nga ba yung ginawa niya dun sa party na yan? Oo. Ano yung ginawa niya dun sa party na yan? Yung blatant na pambabastos talaga Pambabastos. kay Yahweh. Blatant Kay Yahweh. na desecration, disrespect, mockery kay Yahweh. Mm-mm. Di ba? Yeah. Parang wala na talaga siyang pakundangan. Palagay ko, alam na ni Daniel, ay nako. Wala tong pag-asa. Oo. Kung ito yung ginawa niya dun sa party, chances are, ito rin yung general attitude niya sa Jews. So, sa 17 naman, in-offer niya kay Daniel yung Rewards. same reward. Yung chain of gold, clothed with purple, third ruler in the kingdom. And sabi ni Daniel, tago mo na yan. Oo. para. Tago mo na yan. Rejected ka Lampak agad yun Oh, eh. pero bakit kaya sabi niya, hindi ako interesado dyan. Babasahin ko na lang sa'yo yung handwriting sa pader. Bakit kaya? Could be because alam niyang Alam na eh. parang wala pang Hindi, isang araw wala yan. pa. Oo. Ilang oras na lang, mawawala ka na rin naman. Ba't ko patatagapin yan? Tanggapin niya. Baliwala naman Yeah, yun eh. could be nga eh. Diba? Alam na ni Daniel na eto na yung judgment sa'yo. Wala nang kwenta yung mga pinapangako mo sa akin kasi mawawala ka na. Yeah. Tuloy pa natin. So this is now verse 18. Oh, O may pangaral siyang ginawa eh. Oh, and actual na hinihingi ni Belshazzar is Ano niya verse binigay? 24 to 28. Pero nagbigay muna siya ng matinding introduction. Introduction. Which is 18 to 23. Right. Sige nga, kasi bigla siyang bumalik kay Nebuchadnezzar, yung experience ni Nebuchadnezzar. Ang gusto ko rin napalitan dito, between the queen who reminded Belshazzar na your father. Oo. Parang ganun. And then si... Yung ninuno mo. Yung ninuno mo. And then si Belshazzar talks about, in the introduction, in verse 13, you are Daniel, one of the exiles of Judah, whom the king, my father. Oo. Kilala niyo yung tatay ko, di ba? Yung And ninuno then, ko, di ba? Kilala mo yun? Oh, and then, ang balik sa kanya ni Daniel, sa verse 18, O king, the Most High God gave Nebuchadnezzar your father. The Ito. same father that you're so proud about. Ito na naman, isang bagay na makikita natin dito sa statement na yan ni Daniel. The Most High God gave your gave. father. Yeah. Sino ang nagbigay? Si Yahweh. Kung tatandaan nyo, from chapter 1, ganyan na yung tema. And He delivered them into the hands of... Sino nga yung kumikilos? Si Yahweh. Si Yahweh lahat ang kumikilos. Kasangkapan lang lahat. Kasangkapan lang lahat. Pinamukha muna ito ni Daniel kay Belshazzar. I'll go back to Daniel chapter 2, verse 21, yung prayer ni Daniel, Okay. which is, He changes times and seasons, He removes kings and Ang sets ganda. up kings.
Malinaw ito sa theology Oo. ni Daniel na alam ko kung sino ang kumikilos, alam ko kung sino ang naglalagay sa posisyon at nagtatanggal Tatanggal sa ang posisyon. posisyon. Mhm. Alam ko kung sino lahat yan. Na siyang kumikilos sa kalagitnaan, sa likuran, sa lahat ng Yeah. mga pangyayari sa history ng tao. Mhm. Okay? And then after the introduction of how the Most High God gave Nebuchadnezzar, your father, kingship and greatness, and gave him all this power to do a lot of these things. But when his heart was lifted up and his spirit was hardened so that he dealt proudly, he was brought down from his kingly throne and his glory was taken from him. This is Naku. from chapter 4. Chapter 4. Ito chapter yung 4. pagbagsak ni Nebuchadnezzar Oo. dahil sa pagiging Palalo niya. palalo, Oo. okay, mayabang. At Na- nag-asal hayop siya. Pinamumukha kay Belshazzar. Natatandaan mo ba yung nangyari? Oo. Yeah. Sa ninuno mo? He was driven from among the children of mankind, yung mind niya naging beast, until he knew that the Most High God rules the kingdom of mankind and sets over it whom He will. Nagkaroon ng reversal. Oo. Oo. Again, chapter 4. Oo. And ito yung matindi, sa verse 22, I really love Eh, this ito na. one. Ang ganda And nito. you- Grabe. And you, his son, Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this. Alam It's niya. not a matter of ignorance. Oo. Okay. Wala kang Diba? excuse kasi Wala alam mo excuse. naman kung ano talaga nangyari kay Nebuchadnezzar. Oo. Alam mo to. Alam mo to. And still, ang tigas pa rin ng ulo mo. Parang, ako ba yan? Parang, Parang, oo, alam kong mali, Ay, pero ay, ginawa ay. ko pa rin. at saka dito pa lang, hindi rin pwedeng sabihin ni Belshazzar na one time lang yun eh. Hindi, throughout, diba? Oo. Nagpakilala ang Oo. Diyos kay Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, talagang lahat yan dapat nakakakilala na. Pero lahat sila, hindi. Lalo na itong si Belshazzar, na labis na yung kayabangan. Ano kaya yung nagkakos ng blindness sa isang tao? Power. Power. Power corrupts. Oo. Mhm. But absolute power corrupts absolutely. But I Agree. wonder if power really corrupts. Maybe it just brings out something that's already there. Oh, ganda maybe nga. it's already maybe it just enables us to express Yung what's really corruption. a true corruption Oo. inside. Corruption. The corruption in our hearts. Oo. Kumbaga, corrupted na yung heart, binigyan pa ng power, na-enable pa. Oo. Pero oo. hindi ibig sabihin, hindi naman siya talaga dati ganyan eh. Nagkaroon lang Oo. ng power. Hindi, andyan na yan talaga. Andyan talaga. Oo. Ngayon lang, meron na siyang tools. Oo, Mm. para To mailabas express. pa. Oo. Pero sa verse 23, eto na eh. In-expose na ni Daniel kung ano talaga yung dahilan. Instead, you have set yourself up against the Lord of heaven. You had the goblets from his temple brought to you, and you and your nobles, your wives, and your concubines drank wine from them. You praised the gods of silver, gold, of bronze, iron, wood, and stone, which cannot see or hear or understand. But you did not honor the God who holds in his hands your life and all your ways. He Love who that. holds Wow. in Diba? his hand your life and all your ways. And my At may lumabas ngang kamay ay, di ba? na sinulat ang isang kababalaghan. Yeah, dito sa translation ko, but the God in whose hand is your breath. Wow. Oo. Kaya Binastos nga. mo siya. Kasi ginamit mo yung dapat para sa Sa pagsamba kanya sa lang, Panginoon. pagsamba sa kanya. Oo. Tapos ginamit mo sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kasi pag nasa iyo na nga yata lahat ng kapangyarihan, Baliwala. baliwala yung mga yan eh. Siguro naiisip mo ako ang may control ng lahat. Yeah, I'm top of the world. Oo, walang makakapigil sa lahat ng gusto kong gawin. Pero meron din palang pipigil sa kanya. Kaya sabi ni Daniel sa verse 24, Ito na, the verdict. therefore, he sent the hand that wrote the inscription. At ano ang inscription na ito na hindi naman maintindihan ng mga enchanters, ng mga astrologers, all the wise men in Babylon. And this is the writing that was inscribed. Mene, Mene, Tekel, and Parsin. Ano kaya ang lingwahe yan? This is Aramaic. Aramaic siya. Which is weird kasi yun yung lingua franca nila. Diba? Oo nga eh, Ba't di dapat- nabasa Oo. nung Ba't hindi Bakit mabasa? hindi nabasa? Baka, Siguro nakita lang nila words. Oo. Baka doktor nagsulat. Kaya hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Oo, parang reseta lang ng mga doktor. Wala makaintindi. Ibig sabihin, pharmacist si Daniel. Well, the Lord is our healer. The Di ba? Lord is our healer. Agree. And then pasok si Daniel. Ito na ibig sabihin ng Mene, Tekel, and Parsin. Isa-isahin ko Mene, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Mhm. Peres, Okay. your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Okay. Mene, tekel, parsin. Kaso naging peres. Oo nga eh. Ano lang naman yan? May grammatical note dito. The singular of parsin is peres. Ah, okay. Ulitin natin, yung mene, Bilang na ang araw bilang mo. na ang mga Bilang na. araw mo. So dahil Mene, Mene, bilang na bilang. Bilang na.
Tekel. Tinimbang ka, ngunit kulang. Para siyang Tagalog na salita yung tinakal. Oo, yun nga yung Oo nga. mapasok sa Tinatakal. isip ko. Tinakal ka eh. Sabi ng Diyos, kulang ka. Saan siya nagkulang? Kasi kumbaga hinusgahan eh. Lahat Oo. naman tayo titimbangin ng Diyos eh. Play of words lang dito. Oo. Tingin niya sa sarili niya, bigatin siya. Bigatin siya. Pero nung tinimbang, dito, nung tinimbang siya, Hangin. wala pala. Hangin. Hangin. wala ka talaga. So may kita natin dito yung kahalagahan na perspektibo lang ng Diyos talaga yung pwede mo Ang maging totoo. patayan. Oo. Yun lang ang realidad. Yep. Yung perspektibo lang niya, yung perspective lang ni God ang reality. Kulang. Bigatin, pero Bigatin. wala Magaan. pala. Oo, magaan pa rin. Oo. Yan din yung sinasabi nung sa Psalms, o kaya just anywhere in Scripture, na kaya yung mga idols, weightless. Weightless. Ang Hebrew word sa weight or glory ay kabod. Iisang salita yan. Pag sinabing glory of God, na yung glory, kabod, ang ibig sabihin din yan, bigat. Kaya nga yung mga idols, walang bigat, Walang bigat. walang laman, kasi ang presensya ng Diyos ay wala doon. Oo, agree. Kaya magaan lang yan, para ka lang hangin. Kaya nga tingnan mo siya, wala naman ang presensya ng Diyos sa buhay niya, kaya wala siyang bigat. Kaya kulang. Kulang ka. Dahil dun sa kanyang pagtingin sa sarili niya, yung pride niya, tingin niya Oo. bigatin siya. Oo. Pero sa totoo, wala talaga. Wala, kasi wala ang Diyos doon. And then last is Parsin or Peres. Oo. Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Na ito na nga yung mangyayari. Ito na. Tapos na to. Tapos na. Matutulog na yung kingdom mo, mahati-hati na Oo. yan. Eh. Yeah. Ending niya, 29 to 30. Oo. So si Belshazzar gave the command. Daniel was clothed in purple, chain of gold. Proclamation was made about him that he should be the third ruler in the kingdom. Di ba sabi ni Daniel, Ayoko na. Ayoko na yan. Oo. Hindi ko kailangan yan. Eh bakit dito? He allowed himself to be clothed in purple. Nilagay yung gold chain sa leeg niya. Kala ko ba sabi niya, hindi ako interesado dyan. Bakit dito sa 29? Hinayaan naman niya. Ang nakikita ko dito is yung hindi natakot si Belshazzar. Talagang tigas pa rin ang ulo niya. Okay. It's such a weird change of pace from the interpretation and then the reaction of the king was walang reaction. Unlike kay Nebuchadnezzar na meron siyang reaction of Ano sanang Agree. reaction ang aasahan natin Humbleness. dito? you know, parang Repentance. repentance. Sana man lang may ganon, di ba? Oh, Oo. na he dropped to his knees. Sana ganun, ano? Pero, sa kanya, business as usual. Yung Pwede. promise kasi, bibigay ko. Hmm. Sino ang may control pa rin nga? Siya pa rin. Siya pa rin. Yun yung pinapamukha niya din sa congregation na It's just business, as usual. Thanks for your interpretation. I don't believe it. I'm still in charge. Ang weird, no? kasi we're expecting kasi diba sa unang passage, takot, nangangatog sa Oo, takot. Sabay, eto lang, okay, bye. Sinabihan na nga. Wala pa rin talaga. May kilala akong ganyan. Nagngangalang James. James. Tago na lang natin sa pangalan ng James. Pero siguro nga, dumadating ang tao sa puntong ganito na napakatigas na ng kanyang puso. So he hardened his heart. Ito na naman ako. Palagi kong binabalikan si Pharaoh. Pharaoh na naman, Ang dami na niya dapat natutunan. Ilang plagues Oo. or miracles, signs and wonders. Wala talaga. Belshazzar, ganun din. In fact, dumating na siya dun sa tugatog ng kanyang kayabangan. Yung Diyos mismo, si Yahweh, iniinsulto na niya. Kasi nga sa tingin niya siya na yung pinakamakapangyarihan Yeah. in his lives. Yeah. Na kapag yung buhay natin, ginamit natin, hindi sang-ayon dun sa kanyang mga layunin. Medyo mga handwriting on the wall na tayo niya. Oo. And it's really mocking the name of God. Mm-mm. We know we're set apart. We are made holy through Jesus Christ. Pero, ginagawa pa rin natin yung thing natin, whatever, yung sinful ways natin, whatever we want, still our rules. mm-mm. It's really, as here in the text, spitting on the name of God. Oo. Para sa atin talaga to. Saan ko ba ginagamit yung buhay ko? Saan ko ba Ang ganda. ginagamit ang mga talento ko? Mga resources ko, ang pera ko, ang oras ko, ang energy ko. Sana naman, para hindi tayo ma-mene-mene Talaga tekel para parsin. sin. Gamitin natin ito ayon sa mga layunin or Layunin niya. purposes ng Panginoon. To follow up on that, there's a commandment, thou shalt not take the The name of Lord God in in vain, vain. the name of the Lord in vain. Yung usual application na sinasabi niyo, yung parang pagka may nagmumura, Oo. whatever. Pero I wonder if it's also yung tawag natin sarili nating Christians, and then paglalabas tayo, tapos gagawin natin We don't kalokohan behave natin. like that. Oh, so dala natin yung pangalan ng Panginoon, Totoo yan. pero we're doing unholy things. Unholy Right, things. right. And it's like in front of thousands, Parang yung party nga, di ba? in front of thousands, we are spitting on the name of God.
That is on us. Right. Oh, agree, ang ganda. Kasi parang sa panahon natin ngayon, tayo yung vessels mismo. Tayo yung kasangkapan ng Diyos para sa kanyang layunin. You are the temple. Tama, kaya babalikan din natin Romans 12, 1 and 2. To offer your body As a living sacrifice, holy and pleasing. This is your spiritual act of worship. It reminds me of the parable of the rich fool sa Luke 12. There's a guy, parang mayaman na mayaman siya. And then he creates a barn and then stores up all these things and says to him, wala na akong worries. I got everything. And then boom, And then bukas. may isang verse dito, Luke 12:20. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Just reminds me of building up our whole life on gold, silver, bronze, iron, wood, and stone, as yung verse 4, yung weightless things. Right. Thinking na this is where my kingdom is. I'm the ruler. Bigatin ako because I got gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Pero all of that just washed away. Washed away in an evening. In the midst of a celebration. Tama. Alam mo, one day, haharap tayo sa Diyos at titimbangin niya tayo. Paano natin malalaman na kapag tinimbang ako, hindi ako kukulangin? Romans 3:23 and 24. For all have sinned and fall short the glory of God. Tinimbang at nagkulang. Kulang talaga Fall tayo. short. Dahil makasalanan tayong lahat. Yes. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Okay. So it is because of Jesus Christ. Na kahit tinimbang tayo at kulang, tinanggap pa rin tayo. Pero dahil kanino? Kay Kristo. Kay Kristo. Yes. Not because of our good works. No. Which not because of you are our rich. Not because of achievements. It's not because you're famous. Oo. It's really just because of Jesus. Jesus and Jesus alone. Kasi nga sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. For the wages of sin is death. Tinimbang nga tayo at nagkulang tayo. Dapat sana kung kinulang ka, ang ending ng buhay natin parang dapat si Belshazzar. Oo. Ang kapalit ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Pero the next half of that verse is the good news. But the free gift of God is eternal life in Jesus. Na kahit tinimbang tayo at kulang, tinanggap pa rin niya tayo sa kabila ng kakulangan natin. Pero hindi dahil sa atin, dahil kulang nga tayo, pero dahil sa ginawa ng kanyang anak na si Jesus. There's another part here that I really, really like. Yung sinabi ni Daniel kay Belshazzar, yung though you knew all this, information won't always ensure right response. Agree. Yung ganon. Education will solve it. If only everybody was educated. Pero hindi. We need a new heart to be able to make us respond to this information. And that's from Ezekiel 11:19-20. And I will give them one heart, and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep my rules and obey them. And they shall be my people, and I will be their God. And I think yun yung nangyayari na the writings on the wall of judgment. And yet, this is the offer of God, is that we turn to Christ and be weighed, not because of our actions, but because of who Jesus Christ is. And what He did in the cross. Well, I think that's a very beautiful takeaway. Ang ganda. Napakahalaga niya. So para sa listeners natin, for all of us, I think, you knew all this. The words of Daniel is, you knew all this. Yeah, Sana pagharap natin kay Yahweh, timbangin niyan man tayo at makita niyang kulang tayo, pero hindi na niya titingnan yung kakulangan natin kasi lahat yon pinunuan na ni Jesus. Yes. After knowing all this, the only proper response that we can give is to accept Christ. Pag-surrender tayo sa Kanya. Dalawang response yan. We could humble ourselves. O magpaka-Belshazzar. Na, thanks for the warning. Thanks for the warning. But I'm still in charge. So, well, to our listeners, and to ourselves, actually. Oh, man. I told you. Oh, man. Akin to. In everything that we do, who is really in charge? Ayoko lang na ako yung masabihan ng, though you knew all this. Alam ko na to eh. Yeah. Diba? Tapos ako pa rin yung magtitigas pa rin yung ulo ko. Sabihan kaya nag-podcast ka pa. Podcast pa kayo. Tapos kalokohan pa rin yun man yung gagawin nyo. Though you knew all this, inaral nyo na nga to eh. It's such a wake-up call for all of us. Now we are called to be set apart. We are called to be holy. And we are called to proclaim the name of God to the thousands. Right. To our listeners, thank you for joining us and we hope that you got something out of that. We would love to hear from you. Email us at ucminterface@gmail.com. We have this podcast sa Spotify, Anchor, Google Podcast, YouTube. YouTube then. If you like this podcast and you like what we're doing, please share this to your friends. Don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe. Hope to see you on Daniel 6. Bye. Bye-bye.
You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.